Marami nga palang nagtatanong guys kung magkano nga ba yung sinasahod ko dito sa Japan sa isang buwan. So bali sasagutin na natin yung mga katanungan ninyo. Good morning guys, time check muna tayo, 7:10 na ng umaga. So kakatapos ka lang din maligo at mag-aayos muna ako ng babaunin ko para mamaya. So, ito nga pala yung breakfast at lunch natin para mamaya. Tokwa na may gulay, na may giniling, bali sinabawan na siya. Tapos dito ko na ilalagay yung baon ko. Pati may lalagyan tayo ng tubig na Starbucks. Tapos ito naman yung lalagyan ng sabaw natin para may hihigupin tayo. Ito, maglalagay lang tayo ng kanin na konti. Hindi na kasi ako kumakain masyado ng marami guys. Dahil nga nagtutayat ako eh. Siguro mga 3 scoop na kanin, okay na to. Ayan mga ganito. Siyempre, magkalamig tayo ng kanin para ngayong almusal. Mga 2 scoop. Tagdagan na tayo konti. Yan, okay na to. Time check muna tayo, 7:30 na ng umaga. So, ayun nga, papasok na tayo sa work ngayon. Ayun po, kaka-out ko lang sa trabaho. So, time check muna tayo. 5:30 na po ng hapon. Buti na lang at natapos na rin yung trabaho namin kanina. Thankful naman ako kasi may ginagawa kami kanina. Medyo mabilis yung oras ngayon. Kasi pag once na wala tayong ginagawa sa trabaho, ang nangyayari kasi buwabagal yung oras. Ang nangyayari dyan naghihintay tayo ng oras ng uwian, lalo na pag wala na tayong gagawin. So ibig sabihin nun matagal yung matagal tayong maghihintay nun. So sa ngayon nga pala, pupunta muna ako ng Lamo para mamili ng mga ng mga pangangailangan ng pagkain, lalong-lalo na bigas. At dahil bagong sahod tayo ngayon, syempre mag-grocery muna tayo bago tayo umuwi ng bahay. So nakarating na pala tayo dito sa Lamo at pasok na tayo dito para mamili ng bigas at yung mga uulamin pa sa susunod na araw. Ayun guys, nakauwi na rin ako ng bahay. Time check muna tayo, 6:20 na ng gabi. At ito nga pala yung yung mga pinamili ko sa Lamo kanina guys bago ako umuwi. Ito, bumili ako ng manok. Wow. Ulam natin ngayon. Ayan. Laki ng laki ng part kaya bumili na ako ng
ng ganitong part para matikman din natin. Tapos repolyo, yan. Repolyo, tapos ito, Baguio beans. Tsaka nakabili rin ako ng okra kanina. Bali nilagay ko na kanina sa ref yung pagka-uwi ko. Tapos bumili rin ako ng isda. Pwede rin natin isawag to sa sinigang kung gusto nyo. Dahil nakikrave ulit ako sa isda eh. Tsaka bumili rin ako ng hipon. Pwede rin natin isigang to. Pwede rin naman natin isigang to. Pero wag naman natin araw-arawin guys. Baka magsawa tayo kakasinigang. Then, laman ng baboy. Kung gusto natin mag-adobo, pwede. Adobo or siguro igado sabihin natin. Pero hindi ako nakabili kasi ng atay guys. Pag mas masarap kasi yun pag ihahalo sa igado. Then, itlog. Bumili na rin kasi ako ng itlog kanina dahil wala na rin akong itlog sa ref. Tanging yung itlog ko na lang yung meron sa akin guys. Siyempre, hindi rin mawawala ang bigas. Bumili na rin ako ng bigas worth 8 kilos na yung binili ko para pang matagalan. Kasi pag 5 kilos lang yung binili kong bigas, madaling maubos. So, ayun lang naman po yung pinamili ko at total nung grocery ko kanina nasa 9,352 yen. Ito po. Halos mag-iisang lapad na rin po. So, bali maghugas muna ako ng mga pinagbaunan ko kanina bago tayo kumain ng hapunan. Ito nga pala yung hapunan natin guys. Yung binaong ko rin kanina at kinain kong almusal. Bali marami pa to guys. Yan, yung gulay tapos may toko. Sarap nito as in. Tapos kayo na yung bahala sa panlasa nyo kung gusto nyo ng maanghang, maalat or maasim. Parang choice nyo na po yun pag kung gusto nyo magluto ng ganun. So ayun guys, kakatapos ko lang maligo. Time check muna tayo, mag-alas 8 na po ng gabi. Marami nga palang nagtatanong guys kung magkano nga ba yung sinasahod ko dito sa Japan sa isang buwan. So bali sasagutin na natin yung mga katanungan ninyo. At ito nga pala yung payslip namin na binigay lang sa amin kanina. Actually, ang sahuran namin ay every 25 ng month. So, for example, yung 25 na yun ay tumama ng weekends, ng Saturday or Sunday. Ang ibig sabihin yan, matatanggap po namin yung sahod na yun ng mas maaga, which is yung Friday. So, ito nga yung sahod ko na for the month of August. Bali, yung start nito ay July 16 hanggang August 15. Ito na nga, pupuksan na po natin kung magkano nga ba yung naisahod natin. Ang mahirap lang nito guys, hirap lang buksan itong payslip. So nakikita nyo po dito guys, yung Kihon Q ko or ibig sabihin nito ay basic salary ay nasa 206,000 per month. Ang sahuran pala namin dito guys ay monthly salary. Yung iba po kasing yung mga company ay sumasahod sila per hour. Pero yung sa amin kasi yung bigay ng sahod namin ay monthly, which is ito na po yung fixed rate namin. So, nakikita nyo dito guys, ito yung basic salary ko ng isang buwan, 206,000. Plus, meron pa Zangyo dito ng 16,365. Ang ibig sabihin po ng Zangyo dito ay overtime. May plus kami dito pag may overtime kami. Tapos, next naman dito ay yung Hikaze Tsukin or yung tinatawag natin na tax-free na pagko-commute. Kasi yung ginagamit ko pag papasok ako ng trabaho ay yung bisikleta ko. Imagine niyo guys, nagbibisikleta lang ako na araw-araw nun. May 1,000 yen na ako. At ito yung maganda dito eh. Mas malaki na yung mas malaki na rin kasi yung tulong nito.
Bali yung nakikita yung ano dito, yung total nito ay nasa 223,365 yen. Ito po yung ano, ito po yung naisahod ko ng isang buwan. Medyo tumaas po ito dahil sa overtime namin. Tapos next naman po dito yung mga ano, yung mga kinaltas dito tulad ng Hoken natin. Yung Kenko Hoken or tinatawag natin na health insurance. Tapos meron pang Kosei Nenkin dito or tinatawag natin na pension. So yung Kenko Hoken ko nga pala, hindi ko in-expect na ganito rin yung ano, yung bawas. Kasi ang in-expect ko kasi na ano, na tataas din tong bawas sa akin eh. Kasi nga medyo tumaas itong ano ko dahil sa overtime. Pero at least po thankful na din ako na hindi tumaas itong Hoken ko. Pati rin yung pension dito, ganun pa rin, hindi siya tumaas. Ang tumaas lang dito yung Koyo Hoken ko or tinatawag natin na unemployment insurance. Ito po yung nagbabago. Depende yan sa sinasahod nyo sa sa isang buwan. Sa iba po kasing company guys, yung iba po nilang health insurance tsaka yung pension nila dito, kung ano po yung taas ng sahod nila, yun din yung taas ng kaltas nila. Yung sa iba po Yung sa amin po kasi parang as is lang po eh. Tapos next naman po dito yung yung Shotokosei natin or tinatawag natin na income tax. Ito rin yung tumaas sa akin guys, 4,500 yen. At meron pa rin akong kinakaltas sa akin na Juminsei or tinatawag natin na residence tax na nasa 8,000 yen per month. Dati kasi pag nagbabayad ako ng residence tax nun, kada isang taon eh. Ang ginagawa namin, binabayaran namin ng 4 na beses sa isang taon. Pero sa ngayon po, ang ginagawa na lang po nila, binabawas na po nila ito sa sahod namin. Bali per month na po ito binabawas. Kaya thankful na rin kasi ako na full time na ako sa company namin. At importante na rin kasi yun guys dahil nga kailangan ko na rin na stable na trabaho. So ito po yung company na biniyayaan ako ni Lord. Kaya sobrang thankful ako sa kanya dahil binigyan niya na ako na stable na trabaho. At mahirap na rin kasi pag nagsawa ka sa trabaho, maghahanap ka na naman ng ibang company na pag-apply mo ng trabaho, ang mangyayari doon ay magbaback to zero ka ulit. So sa ngayon po, okay na po ako dito sa company namin. Bali ang total deduction sa akin nito guys ay nasa 42,149 yen, 4 na lapad po mahigit. So yung yung take home ko dito na sahod ko ngayong buwan ay nasa 181,216 yen. So tumaas po siya ng mahigit na isang lapad guys. Kasi dati nung last na sahod ko nun guys, wala kaming overtime. Kaya ang naiuwi kong sahod, bali itong monthly salary ko na 206,000, iba-minus natin sa mga insurance ko dito na nasa, sabihin natin na 4 na lapad na mahigit, 42,149 yen. So i-compute natin kung magkano yung naiuwi ko nung last month, pati yung mga previous month noon. Bali, yung estimated na naiuwi ko pag walang overtime ay nasa 164,851 yen or approximately nasa 63,000 pesos. Bali, pa dito hindi pa po kasama yung binabayad ko sa renta ko dito sa apartment, sa mga grocery, tsaka sa mga bayarin ng mga kuryente, gas, tubig, at iba pang mga insurance na meron sa akin. Pero ang mahirap po pag once na nag-day off kayo ng kahit isang araw lang, sobrang laki na ng epekto sa akin nun. Kasi nga dati nung nagkasakit ako nun, 2 araw ako nag-day off nun. Ang nangyari, laki ng binawas sa akin nun. Kaya ang nangyari po nun guys, nung time na nag-day off ako ng 2 araw lang po nun, hindi po ako nakaipon nun. Tinulang pa po ako nun. Pero pag once na hindi po ako nag-day off at complete attendance po ako, doon po ako nakakapagtabi ng pera. Kaya palagi talaga ako nagdadasal kay Lord na sana maiwasan ko ang sakit at makapagtrabaho ng maayos para maiwasan po natin yung day off.
pwede naman na tayong mag-request ng day off kung meron na tayong UQ or yung tinatawag natin na paid leave. Dahil malaking tulong sa atin yung paid leave natin pag once na gusto nating mag-day off. Kasi sa amin po noon pag nag-request kayo ng day off at gagamitin niyo yung UQ nyo or yung paid leave nyo ay babayaran sa inyo ng buo yun. Yun po yung kagandahan sa amin dito. Tsaka lagi ko rin kasi pinagdadasal guys na na sana balang araw tumaas-taas din naman tong sahod namin. Dahil mas mahirap na po pag once na tumaas pa lalo yung mga bills natin, yung mga bilihin natin. Ang mangyayari dyan, tayo po yung mahihirapan. Kaya sana balang araw tataasan din tayo ng sahod pagdating ng panahon. So anyways, magtatapon muna ako ng basura ulit at dahil Tuesday na bukas, tapunan na naman ng basura. Ito nga pala yung basura ko ngayon, medyo marami-rami din. At ibababa lang natin ito sa sa labas. Bago tayo magpahinga, kailangan nating magtapon para wala na tayong iisipin bago tayo pumasok sa trabaho bukas. Bali, ang ginagawa ko dito guys sa mainit, nilalagyan ko na ng bato para hindi tangay ng pusa at hindi sila makapagkalat dito. Ayan, okay na yan. Ang importante hindi naman lumipad tong net. Basta maayos na yung pagkasara.